Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapuso. Ako po si Maria at maligayang pagbabalik sa Kwentong Puso TV. Samahan niyo po akong muli sa isang kwentong magpapatunay na ang pusong nasugatan ay ang pusong pinakamatapang na magmahal. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang bahay na itinatayo ng dalawang tao. Pero paano kung isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, ang mismong taong nangakong magiging kanlungan mo ang siya palang gigiba ng lahat at magtataboy sa'yo palabas? Hindi na kita mahal, Leah. Umalis na kayo. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa kulog na kasalukuyang yumayanig sa buong kabahayan. Nakatayo si Rafael sa harap ng pinto. Ang mukha niya ay walang anumang emosyon. Sa likod niya, bahagyang nakatago sa dilim ng pasilyo, ay si Clarice. Hindi man nagsasalita, ang ngiti sa mga labi nito ay sapat na para ipaintindi kay Laya ang lahat. Bago pa man siya makasagot, naramdaman na lang niya ang marahang pagtulak ni Rafael sa kanyang balikat. Isang tulak na sapat lang para mawalan siya ng balanse at mapaatras palabas ng pintuan. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang ang mga paa niya ay sumayad na sa basang semento ng garahe. At pagkatapos, isang malakas na pagsara ng pinto. Ang tunog niyon, ang gumising sa kanya. Tila nabingi ang kanyang mga tainga. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang kabog na puno ng sakit at pagkalito. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang manipis na daster, ngunit hindi niya ito alintana. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa nagyayelong kirot sa loob ng kanyang dibdib. Bakit? Iyon lang ang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Bakit? Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking inalagaan niya noong nagkasakit ito at halos isuko na ng sariling pamilya. Ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat. Kagabi lang, magkatabi pa silang nangarap para sa kanilang magiging anak. Kaninang umaga lang, ibinigay pa niya ang huling pera sa kanyang pitaka para may pambili ito ng bagong polo para sa isang importanteng meeting. Iyon ba ang meeting? Ang meeting nila ni Clarice? Automatikong napahawak siya sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng basang damit, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang dinadala. Ang anak nila. Ang bunga ng pagmamahalan na akala niya ay totoo. Rafael? Usal niya sa hangin, pero ang boses niya ay nilamon ng malakas na ihip ng hangin. Papasukin mo kami. Parang awa mo na. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sumandal siya sa pader na ngayon ay nagsisilbing harang sa pagitan niya at ng buhay na inakala niyang sa kanya. Dumulas siya pababa hanggang sa mapaupo sa malamig at basang sahig. Doon, sa gitna ng unos, humagulgol siya. Ang kanyang mga luha ay humalo sa walang tigil na patak ng ulan. Wala na. Wala na ang lahat. Paano na siya? Paano na ang anak niya? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanyang mga mata. Mula sa katapat na bahay, isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Isang matandang babae, may dalang payong, ang maingat na tumawid sa maalong kalsada. Si Tita Flor, ang kapitbahay nilang laging nag-aabot sa kanya ng prutas tuwing umaga. Hindi nagsalita ang matanda. Tinitigan lang siya nito ng mga matang puno ng awa. Inalalayan siya nitong tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gulay sa lambot, walang lakas. Isinakay siya ni Tita Flor sa loob ng maliit, ngunit malinis nitong bahay. Pinaupo sa isang lumang silyang yantok. Wala pa ring nagsasalita. Umalis sandali ang matanda at bumalik na may dalang isang makapal at tuyong kumot. Maingat nitong ibinalot iyon sa kanyang mga balikat na nanginginig sa ginaw at sa paghikbi. Ang init ng kumot ay parang isang yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat po. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumangulang si Tita Flor. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala, iha, mahinang sabi ng matanda.
Ang boses ay malumanay. Dito ka muna. Hindi kita pababayaan. Tumingin ito sa malayo na para bang may inaalala. May utang na loob ako sa nanay mo. Hindi na niya naintindihan ang huling sinabi nito. Ang bigat sa kanyang dibdib at ang pagod sa kanyang katawan ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Napahawak siyang muli sa kanyang tiyan, sa tanging yaman na natitira sa kanya. Napatingin siya kay Tita Flor. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano na kami ng anak ko, Tita Flor? Paano na? Nagising si Lia sa sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintanang yari sa kapis. Saglit, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang amoy ng lumang kahoy at Vicks Vaporub ay dayuhan sa kanyang pangamoy. Pagkatapos, parang isang malaking alon na rumagasa. Bumalik ang lahat. Ang ulan, ang pinto, ang mga salita ni Rafael. Napabalikwas siya ng bangon at kasabay noon ay ang matinding kirot sa kanyang ulo at puso. Wala siya sa sarili nilang bahay. Wala siya sa sariling kwarto. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Tita Flor. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang usok mula rito ay may dalang amoy ng luya. Kumain ka muna, iha, sabi ng matanda. Inilapag ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Kailangan mo ng lakas para sa inyo ng dinadala mo. Hindi nakapagsalita si Laya. Tumangulang siya bilang pasasalamat. Nagsimula siyang sumubo. Bawat subo ay tila may kasamang malaking bato na kailangan niyang lunukin. Ngunit pinilit niya dahil tama si Tita Flor. Kailangan niya ng lakas. Nang maubos niya ang lugaw, lumapit si Tita Flor. May bitbit na isang maliit at lumang baul na gawa sa nara. Medyo kinakalawang na ang mga bisagra nito, pero halatang inalagaan. Bago pumanaw ang nanay mo, ibinilin niya to sa akin. Paliwanag ni Tita Flor. Itago ko raw mabuti, para raw sa'yo. Kapag dumating ang tamang panahon, siguro ito na ang panahong iyon. Nanginginig ang mga kamay ni Lia habang dahan-dahan niyang binubuksan ang baul. Bumungad sa kanya ang amoy ng alkampor at ng nakaraan. Sa loob, may iilang gamit. Isang lumang rosaryo, isang kupas na litrato ng isang magandang babae na kamukhang kamukha niya, ang kanyang ina. At sa ilalim ng lahat, isang kwadernong balat maron. Kinuha niya ito. Malambot ang mga pahina sa kanyang daliri, naninilaw na dahil sa katagalan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Puno ito ng mga resipe. Sinimulan niyang basahin ang mga pahina. Sinigang na hipon sa miso, kare-kareng crispy pata, Bicol Express. Bawat pangalan ng putahe ay nagbalik sa kanya ng mga alaala. Naalala niya ang sarili bilang isang batang babae na nakaupo sa isang maliit na bangko sa kusina. Pinapanood ang kanyang inang buong pagmamahal na naghahalo, naghihiwa at nagtitimpla. Huminto siya sa isang pahina. Adobong manok sa gata. Napapikit siya. Halos maamoy niya ang pinaghalong anghang ng paminta, asim ng suka, at ang malinamnam na amoy ng gata, ng niyog, na kumukulo sa lumang kaldero. Dahan-dahan, hinaplos ng kanyang daliri ang mga salitang isinulat ng ina. Tila isang haplos mula sa nakaraan, isang paalala ng pagmamahal na minsan ay naging buo at totoo. Ang galing-galing magluto ng nanay mo, biglang sabi ni Tita Flor na kanina pa pala tahimik na nanonood sa kanya. Paborito ng buong barangay ang mga luto niya. Bakit po siya tumigil? Tanong ni Lia. Ang boses ay halos pabulongong. Naalala niya na noong nagdalaga siya, bihira nang pumasok sa kusina ang kanyang ina para magluto ng mga espesyal na putahe. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan ni Tita Flor. Tumingin ito sa malayo. Sayang, napakagaling pa naman niyang magluto. Itinigil niya lang dahil sa isang malaking pagkadismaya. Hindi na nagpaliwanag pa ang matanda at hindi na rin nagtanong si Lia. Muli niyang ibinaling ang tingin sa kwaderno. Ito na lang ang natitira sa kanya, isang pamana.
Isang koneksyon sa nag-iisang taong nagmahal kanya nang walang kapalit. Isinara niya ang kwaderno at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Humawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman muli ang bahagyang paggalaw doon. Isang buhay, isang responsibilidad. Sa unang pagkakataon mula kagabi, isang malinaw na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tinatabunan ang lahat ng sakit at pagkalito. Huminga siya ng malalim at sa isang pabulong na tinig na para lamang sa kanya at sa anghel sa kanyang sinapupunan, nangako siya. Hindi tayo magugutom, anak. Pangako, gagawa si nanay ng paraan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang, ay nasa palengke na si Lia. Ang kaunting perang ibinigay ni Tita Flor ay nakasuksok ng mahigpit sa kanyang palad. Kailangan niya itong pagkasyahing mabuti. Ang plano niya, magluto ng adobong manok sa gata, ang recipe ng kanyang ina, at ibenta ito sa mga kapitbahay. Isang maliit na hakbang, pero para sa kanya, ito na ang pinakamalaking hakbang na gagawin niya sa buong buhay niya. Ang ingay ng palengke ay nakakabingi. Ang sigawan ng mga tindera, ang tawaran ng mga mamimili, ang amoy ng sariwang isda na humahalo sa amoy ng mga prutas at pampalasa. Pakiramdam ni Lia ay lalo siyang lumiliit sa gitna ng magulong mundong iyon. Nasa tapat siya ng isang maliit na pwesto ng gulay, namimili ng bawang, sibuyas at luya. Maingat niyang binibilang ang bawat piraso. Pabili rin po ng siling haba, sabi niya sa matabang tinderang nakasimangot. Pagkatapos magkalkula, inabot niya ang bayad. Muling binilang ng tindera ang mga barya sa palad nito. Kumunot ang noo nito. Kulang to ng 10 piso, ineng. Mataray na sabi ng tindera, sapat na para marinig ng mga katabi nilang namimili. Namula ang mukha ni Lia sa hiya. Muli niyang kinapa ang kanyang bulsa, umaasang may barya pang nalaglag, pero wala. Wala na talaga. Naku, pasensya na po, aling. Nahihiyang sabi ni Lia. Baka pwedeng... Anong pwede? Walang pautang dito. Sigaw ng tindera. Kung walang pera, huwag mamili. Abala ka? Pakiramdam ni Lia ay gusto na niyang lumubog sa kinatatayuan niya. Ang mga mata ng ibang tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Babawiin na sana niya ang mga gulay para isauli ng may isang boses lalaki ang marahang nagsalita sa tabi niya. Ako na po ang magbabayad ng kulang, aling, sabi ng boses. Bigyan niyo na rin po ako ng isang tali ng kangkong. Napalingon si Lia. Isang lalaking medyo matangkad, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong, ang nag-aabot ng bayad sa tindera. Iniiwasan nito ang kanyang tingin. Ang atensyon nito ay nasa mga gulay. Kinuha ng lalaki ang isang tali ng sariwang kangkong at iniabot ito kay Laya, kasama ng mga pinamili niya. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Laya ang pagod sa mga mata nito, ngunit meron ding kakaibang kabaitan. Sa pagsalo niya ng mga gulay, nahagip ng kanyang tingin ang isang lumang peklat sa braso nito. Salamat, utal ni Lia. Pero hindi mo naman kailangang... Okay lang, putol nito sa sasabihin niya. Ang tingin ay nasa kangkong. Kulang lang sa sabaw ang sinigang pag walang kangkong. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Hindi alam ni Lia kung ano ang sasabihin. Adobo ang lulutuin niya, hindi sinigang. Pero hindi na niya nagawang itama. Ang kabaitan ng estranghero ay sapat na para magpabara sa kanyang lalamunan. Tumalikod na ang lalaki para umalis. Teka, anong pangalan mo? Habol ni Lia. Babayaran kita kapag huminto ito at muling lumingon. Huwag mo nang isipin yun, sabi nito. Mag-iingat ka. Tumingin ito sa kanyang tiyan at pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang mga mata. Mukhang hindi praktikal na mag-isa kang namamalengke sa kalagayan mo. Pagkasabi noon, tuluyan na itong naglakad palayo at nawala sa dami ng tao. Naiwan si Lia
na nakatayo roon. Yakap-yakap ang mga gulay at ang isang tali ng kangkong. Ang salitang praktikal ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang salitang malamig at lohikal, ngunit nagmula sa isang gawain na puno ng di inaasahang init. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang amoy ng adobong manok sa gata ay kumapit sa bawat sulok ng maliit na bahay ni Tita Flor. Isang amoy na pamilyar, isang amoy ng tahanan. Maingat na inihain ni Lia ang isang mangkok sa harap ng matanda. "Subukan niyo po, tita," mahinang sabi ni Lia. Sumandok si Tita Flor. Dahan-dahan niyang inilapit iyon sa kanyang bibig. Sa unang subo pa lang, napahinto ito. Napapikit. Pagdilat niya, may namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. "Diyos ko!" usal ng matanda. Parang si Eliana ang nagluto nito, ang nanay mo." Ang mga salitang yon ay sapat na para bigyan ng lakas ng loob si Lia. Sa tulong ni Tita Flor, nag-empake sila ng pagkain sa mga maliliit na styropack at nagsimulang mag-alok sa mga kalapitbahay. Hindi pa man sumasapit ang tanghali, ubos na lahat. Ang mga kapitbahay ay hindi lang bumili, kundi pa ulit-ulit na pinuri ang sarap ng kanyang luto. Kinagabihan, habang binibilang ni Laya ang maliit na kita, si Tita Flor ang nagsalita. "Iha, bakit hindi tayo magtayo ng isang maliit na pwesto sa labas?" Sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. "Isang munting karinderya, kaya natin to." Noong una, nag-alinlangan si Lia. "Pero tita, wala po tayong puhunan. Ang talento mo ang puhunan." Mabilis na sagot ng matanda. "At ang tulungan ang magiging kapital natin." Kinabukasan, napatunayan ni Lia ang ibig sabihin ni Tita Flor. Ang balita tungkol sa planong karinderya ay mabilis na kumalat. Si Mang Tonyo, ang karpintero sa kabilang kanto, ay dumating dala ang kanyang martilyo at lagare. Si Aling Susan, may-ari ng sari-sari store, ay nagbigay ng 2 luma pero matibay na bangkitong plastik. Ang mga binatilyo sa lugar, sa pangunguna ng anak ni Mang Tonyo, ang nagkusa na magbuhat at maglinis ng espasyo sa harap ng bahay. Isang tunay na diwa ng bayanihan ang nabuhay. Sa gitna ng masayang kaguluhan, ng pukpok ng martilyo at tawanan ng mga tumutulong, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lia. "Mukhang may handaan dito ah." Napalingon siya. Si Daniel, ang lalaki sa palengke. Nakatayo ito sa di kalayuan, may daladalang bayong, tila pauwi na mula sa pamamalengke. "Naku, hindi," nahihiyang sagot ni Lia. "Nagpapatayo lang kami ng maliit na kainan." Lumapit si Daniel na usisa sa ginagawa nila. Inalok siya ni Tita Flor ng natirang adobo mula kahapon. Kumuha si Daniel ng isang kutsara. Tinikman niya ito. Tumahimik siya sandali na para bang sinusuri ang bawat lasa. "Sinong nagluto?" tanong niya. Pero ang mga mata niya ay nakatingin kay Lia. "Si Lia," sagot ni Tita Flor. Puno ng pagmamalaki. Tumango-tango si Daniel. Perfect yung pagkalusaw ng taba. Yung gata, hindi na sobrahan sa luto. May teknik. Tumingin siya sa maliit na espasyo kung saan nila binabalak ilagay ang lutuan. "Chef ka dati?" Umiling si Lia. "Hindi. Sa nanay ko lang natutunan. Sayang ang ganitong talento kung magulo ang kusina." Sabi ni Daniel. "Gusto mo? Tulungan kitang i-layout para mas praktikal ang galaw mo." Muli, ang salitang praktikal. Pumayag si Lia. Sa loob lamang ng 1 oras, itinuro ni Daniel kung saan mas magandang ilagay ang kalan para malapit sa hugasan, kung paano dapat iiyos ang mga sangkap para madaling abutin. Bawat galaw niya ay mabilis at sigurado. Halatang halata na sanay siya. "Ang galing mo pala," puri ni Lia. "Saan kang restaurant nagtatrabaho?" Huminto si Daniel sa kanyang ginagawa. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata. "Nag-resign na ako sa hotel.
na pinagtatrabahuhan ko. Maikling sagot niya. Hindi na para sa akin yon. Hindi na muling nagtanong si Leah. Kinahapunan, nakatayo na ang munting karinderya. Isang lamesang kahoy, ilang upuan, at isang maliit na pwesto para sa mga ulam na natatatakpan ng net. Sa itaas, isinabit ng mga binatilyo ang isang piraso ng plywood na may nakasulat na mga salitang simple ngunit puno ng pag-asa. Lia's Kitchen. Gabi na. Ang lahat ay umuwi na. Tanging si Leah na lang ang naiwan sa labas, nakatayo sa harap ng kanyang munting pangarap. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Tiningala niya ang karatulang may pangalan niya. Isang halo ng takot at pananabik ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Bukas ang simula ng lahat. Sakto sa araw ng piyesta ng barangay, ang Lia's Kitchen ay naging sentro ng atraksyon. Ang mahabang pila ng mga taong gustong matikman ng kanyang luto ay umabot hanggang sa kabilang kanto. Ang mga banderitas na may iba't ibang kulay na nakasabit sa itaas ay tila nakikisaya sa kanyang tagumpay. Lia, isa pang ang order ng Bicol Express, 3 kanin. Sigaw ng isang customer. Aling Leah, paki-take out po ng 2 minuto. Grabe, trending na kayo sa amin. Hirit naman ng isa pa. Si Lia at Tita Flor ay parang mga langgam na hindi malaman kung ano ang uunahin. Pawis na pawis si Leah. Ngunit sa bawat papuring naririnig niya, sa bawat platong nauubos, isang nangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ito yon. Ito ang pakiramdam ng pinaghirapan. Sa gitna ng pinakamalaking kaguluhan, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Mukhang kailangan mo ng extra hands. Si Daniel, bago pa man makasagot si Lia, kumuha na ito ng isang malinis na apron, itinali sa kanyang baywang, at nagsimula ng gumalaw. Walang tanong-tanong, walang alinlangan. Naging isang sayaw ang kanilang mga galaw sa loob ng maliit na espasyo. Kapag sumasandok si Leah ng ulam, si Daniel naman ang naglalagay ng kanin. Kapag inaabot ni Lia ang plato, si Daniel ang nagpupuna sa gilid nito bago ibigay sa customer. Nagkakaintindihan sila sa isang tingin, sa isang tango, sa gitna ng ingay at init. Nakahanap sila ng sarili nilang ritmo, isang perpektong harmonya. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa kabilang dulo ng syudad, abala si Clarice sa pag-scroll sa kanyang social media feed. Napatigil siya nang makita ang post ng isa niyang pinsan, isang litrato ng mahabang pila sa isang karinderya. Ang caption, "Never thought I'd find this gem in this part of Quezon City. Best Bicol Express ever. Must try Leah's Kitchen." Leah's Kitchen? Bulong ni Clarice sa sarili. Kumunot ang noo. Ipinakita niya ang telepono kay Rafael na abala sa pagkain ng steak. "Look at this, Raf. Isn't this your ex-wife?" Tiningnan ni Rafael ang litrato. Nakita niya si Leah pawisan at mukhang pagod, pero may ngiti sa mga labi. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, pero mabilis niya itong isinantabi. "So what? She's selling food on the sidewalk. Let her be." Walang ganang sabi niya. Ngumisi si Clarice, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "You don't get it, do you? People love pity stories. The poor, pregnant wife abandoned by her husband, now fighting for her life. It's a soap opera waiting to happen. And we are the villains." Inilapag niya ang kanyang telepono. "I know how to handle this. May mga tao na sanay lang sa putik." Gabi na nang matapos ang lahat. Pagod na pagod pero masaya. Binilang ni Leah ang kanilang pinagbentahan. Hindi siya makapaniwala sa dami. Mahigit pa sa sahod niya ng 1 buwan dati. Niyakap niya si Tita Flor. "Nagawa natin, tita." Sabi niya, nangingilid ang luha ng kaligayahan. Nang gabing iyon, matapos niyang tulungang magligpit si Tita Flor at siguraduhing mahimbing na ang tulog nito, umupo si Leah sa maliit na upuan sa labas. Tahimik na. Ang ingay ng piyesta ay napalitan na ng huni ng mga kuliglig. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Kinakabahanan man,
Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot mula sa kabilang linya. Hello? Sino to? Ulit niya. Tanging isang mabigat na paghinga ang kanyang naririnig. Isang paghinga na tila puno ng galit. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang saya na naramdaman niya buong araw ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakarera. Sino yon? Bakit? Ang gabi na nagsimula sa tamis ng tagumpay ay nagtapos sa isang mapait at nakakakilabot na misteryo. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng ilang araw ng tuloy-tuloy na benta, biglang naramdaman ni Laya ang pagbabago. Ang mga dating customer na araw-araw bumibili ay dumadaan na lang na hindi man lang lumilingon. Ang mga dating masasayang tawanan sa harap ng kanyang pwesto ay napalitan ng mga bulungan at pailalim na tingin. Narinig mo na ba, Mare? Narinig ni Lia na sabi ng isang kapitbahay sa kausap nito. Sapat na para marinig niya. Marumi raw magluto yan. Yung pinsan ng kumare ko, sumakit daw ang tiyan. Sa kabilang banda, may iba namang bersyon. Ang sabi naman sa akin, may gayuma raw ang luto niya, kaya raw masarap, kasi kinukulam niya ang mga customer. Ang mga salitang iyon ay mga lason na dahan-dahang kumakalat, pinapatay, ang munting pangarap na kasisimula pa lang niyang buuin. Ang dating mataong karinderya ay nilalamok na ngayon. Ang kita nila ay halos hindi na sapat para ipambili ng sangkap para sa susunod na araw. Isang hapon, habang malungkot na nakaupo si Lia sa isa sa mga bakanting upuan, isang payat na dalagita ang lumapit. Mukha itong pagod at gutom. Ate, pasensya na po, mahinang sabi nito. Naghahanap po sana ako ng kahit anong trabaho. Tagahugas ng plato, tagawalis, kahit ano po. Kailangan ko lang po talaga ng panggastos. Naawa si Lia. Nakita niya ang sarili sa dalagita. Nag-iisa at nangangailangan. Ipinakilala nito ang sarili bilang Gina. Dahil sa awa at sa pag-aakalang makakatulong din ito sa kanya, tinanggap niya si Gina. Naging masipag at mabilis matuto si Gina. Magaling itong maglinis at magayos. Lagi itong nakangiti at palaging sinasabi kay Lia na huwag pansinin ang mga chismis. Inggit lang po sila sa inyo, Ate Lia. Madalas nitong sabihin. Gumaan ang loob ni Lia kay Gina. Isang araw, habang nag-aayos si Gina ng mga plato, napansin ni Laya na ang mga mata nito ay nakatitig sa nakapatong na kwadernong balatmaron sa ibabaw ng maliit na estante. Ang kwaderno ng mga recipe ng kanyang ina. Mabilis itong nag-iwas ng tingin nang mapansing nakatingin si Lia. Kinahapunan, 2 tsismosang kapitbahay ang naglakas loob na humarap sa kanya. Leia! Totoo ba? Tanong ni Aling Nena. Mag-ingat ka raw sa amin? Baka isunod mo kaming kulamin. Sasagot na sana si Lia ng isang pamilyar na boses ang pumagitna. Si Daniel. Dala ang kanyang bayong. Mukhang galing na naman sa palengke. Tiningnan niya ng malamig ang 2 babae. Kung ang pagluluto ng masarap ay kulam, sana lahat ng kusinero sa mundo ay mambabarang. Sabi niya, ang boses ay kalmado pero may talim. Mas malinis pa ang puso ni Lia kaysa sa mga dila ninyo. Natigilan ang 2 babae. Walang imik, tumalikod sila at umalis. Isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang ibinigay ni Lia kay Daniel. Ngunit ang sandaling iyon ng kapanatagan ay agad ding nabasag. Isang puting van na may logo ng City Hall ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang 2 lalaking nakauniporme. May dalang mga clipboard at ID na nakasabit sa kanilang leeg. Good afternoon, sabi ng isa sa kanila sa formal na tono. This is Lia's kitchen? O, opo, kinakabahang sagot ni Tita Flor. We are from the sanitary division, sabi ng lalaki. Ipinakita ang kanyang ID. We are here to conduct an immediate inspection.
May natanggap kaming formal na reklamo tungkol sa food poisoning mula sa kainan na ito. Ang inspeksyon ay masusi at walang awa. Bawat sulok ng munting kusina ay siniyasat. Ang loob ng maliit na refrigerator, ang ilalim ng mga kaldero, ang paraan ng pagkakahiwa sa mga gulay. Nakatayo lang si Leah sa isang tabi. Pakiramdam niya ay hubad na hubad ang kanyang buong pagkatao sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga inspektor. Si Tita Flor ay hindi mapakali. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang dulo ng kanyang duster. Tanging si Daniel lang ang nanatiling kalmado. Nakatayo sa di kalayuan, ang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat galaw. Pagkatapos ng tila walang katapusang 30 minuto, nagkatinginan ang dalawang lalaki. "Everything seems to be in order," sabi ng isa sa kanila. Walang emosyon. "Malinis naman, pero kailangan pa rin naming i-file ang report na ito." Walang paumanhin, walang paliwanag. Sumakay sila sa kanilang van at umalis. Nag-iwan ng isang makapal na alikabok at isang nakakabinging katahimikan. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lahat ng kapitbahay na nanonood ay nakita ang van ng City Hall. Ang tsismis ay mayroon ng mukha. Isa-isang nagsara ang mga pinto at bintana. Ang dating masiglang kalye ay naging parang isang disyerto. Nang mga sandaling iyon, bumigay na si Leah. Napaupo siya sa isang bangkito at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang sirang gripo. Humagulgol siya, hindi lang dahil sa nawalang benta, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan, ang sakit ng pagiging maliit, ng pagiging walang kalaban-laban. Lumapit si Daniel. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nang alo. Hinintay lang niyang humupa ng kaunti ang mga hikbi ni Leah. Pagkatapos, kumuha siya ng isang malinis na apron mula sa sampayan. Inabot niya ito kay Leah. "Sige na, Leah," mahinahon niyang sabi. Ang boses ay mababa pero matatag. "Iiyak mo na lahat. Pagkatapos, magluluto tayo. Doon tayo magaling, di ba?" May kung anong tumagos sa puso ni Leah dahil sa mga salitang yon. Hindi awa, kundi respeto. Hindi pangaalo, kundi pag-aanyaya para lumaban. Kinuha niya ang apron. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya. Kinabukasan sa gulat ni Leah, dumating si Daniel na may dalang mga bagong sangkap. Sariwang karne, mamangikandi naman ang mamirang karne, mga gulay at isang sakong bigas. "Huwag kang mag-alala sa bayad," sabi niya bago pa man makatanggi si Leah. "Investment too. Naniniwala ako sa luto mo." Maghapon silang nagluto. Nag-isip sila ng isang promo menu, mga masasarap na ulam sa mas murang halaga. Habang nagtatrabaho, nakita ni Leah ang ibang Daniel, ang seryosong chef na mabilis at episyente, ang pasensyosong guro na nagtuturo sa kanya ng mga bagong teknik. Sa kanilang pagod, sa kanilang pagtutulungan, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang koneksyon. Ang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Ang paghanga niya sa lalaki ay dahan-dahang nagiging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na natatakot siyang pangalanan. Habang naghahanda ng mga sangkap para sa susunod na araw, pumasok si Leah sa maliit na bodega para kumuha ng suka. Mula sa siwang ng pinto, natigilan siya. Nakita niya si Gina, ang katulong niya, na akala niya ay nagwawalis sa labas. Mabilis nitong kinuha ang kwaderno ng resipe ni Leah, binuklat sa isang pahina at kinuhanan ng litrato gamit ang cellphone nito. Pagkatapos, mabilis nitong isinara ang kwaderno at ibinalik sa dati nitong pwesto. Tila walang nangyari. Nanigas si Leah sa kanyang kinatatayuan. Ang bote ng suka ay halos mabitawan niya. Isa na namang pagtataksil. Gabi na. Ang kanilang promo ay naging matagumpay. Ilan sa mga dati nilang customer ay nagsimula ng bumalik. May kaunting pag-asa. Pagkatapos nilang magligpit, si Leah na ang huling nagsara. Inikot niya ang susi sa trangka. Naghahanda na siyang pumasok sa loob nang may maamoy siyang kakaiba.
Amoy gas, singaw na pamilyar at delikado. Kinabahan, sinundan niya ang amoy. Dinala siya nito sa likod ng bahay, kung saan nakalagay ang 2 tangke ng LPG na reserba nila para sa buong linggo. Lumapit siya, at ang kaba niya ay naging purong takot. Ang mga balbula ng 2 tangke ay nakabukas ng bahagya. Dahan-dahan, naririnig niya ang mahinang hiss ng natitirang gas na sumisingaw sa hangin. Sinubukan niyang buhatin ang isa. Magaan na. Halos ubos na ang laman. Hindi sila makakapagbukas-bukas. Ang kaunting pag-asang itinayo nila buong araw ay sinabutahe sa isang iglap. Kinaumagahan hinarap ni Leah si Gina. Ang araw ay hindi pa man sumisikat ng husto, pero ang bigat sa hangin ay parang tanghaling tapat. Bakit, Gina? Iyon lang ang tanong ni Laya. Ang boses niya ay kalmado, pero puno ng sakit. Bakit mo ginawa? Noong una, nagmaang-maangan pa ang dalagita. Anong sinasabi niyo, Ate Leah? Wala po akong ginagawa. Nakita kita, Gina, maring sabi ni Leah. Nakita kitang kinukuhanan ng litrato ang mga resipe ko at alam kong ikaw din ang nagbukas ng mga tangke ng gas kagabi. Sa mga salitang iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Gina. Napalitan ito ng takot at pagkatapos ay ng isang mapait na pagsuko. Umiyak ito. Patawad po, Ate Leah. Humahagulgol na sabi nito. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ng pampaopera. Binigyan po ako ng malaking pera. Inutusan lang po ako. Sino? Tanong ni Leah kahit na alam na niya ang sagot. Isang magandang babae po na nakakotse. Sagot ni Gina sa gitna ng kanyang mga hikbi. Clarice daw po ang pangalan niya. Pagkatapos ng pag-amin, pinakiusapan ni Leah si Gina na umalis na lang. Walang galit, tanging isang malalim na pagod at pagkadismaya. Habang pinagmamasdan niyang maglakad palayo si Gina, dala ang maliit nitong bag, naramdaman ni Laya na tila umabot na siya sa dulo. Tumingin siya sa paligid, sa nakasaradong karinderya, sa mga upuang walang laman, sa kalderong hindi masasalangan ng apoy. Tapos na, natalo na siya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Si Tita Flor, na narinig ang lahat, ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo si Laya sa sahig, isinandal ang likod sa pader. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tumitig sa kawalan. Ang hirap. Sobrang hirap lumaban kapag ang kalaban mo ay may kapangyarihang hindi mo kayang tapatan. Pera, impluwensya, kakayahang sirain ka nang hindi man lang dinudungisan ang sarili nilang mga kamay. Halos buong araw siyang ganoon. Walang imik, walang kain. Parang isang basag na manika na naubusan na ng hininga. Gabi na. Ang tanging liwanag sa sala ay nagmumula sa luma at maliit na telebisyon ni Tita Flor. Isang commercial ang umire. Makukulay na imahe ng mga pagkain. Isang masayang jingle. At pagkatapos, isang malaking anunsyo. Ang pagbabalik ng pinakamalaki at pinakaprestihiyosong kompetisyon sa pagluluto sa bansa. Ang Lasa ng Bansa National Cooking Competition. Patunayan ang inyong galing at manalo ng 5 milyong piso at pagkakataong magtayo ng sarili ninyong restaurant. Ipinakita sa screen ang mga logo ng mga major sponsor. Ang ilan ay pamilyar. At pagkatapos, isang logo ang nagpatigil sa paghinga ni Laya. Castillo Group of Restaurants Sige, ang kumpanya ng pamilya ni Clarice. Kasunod nito, ang mukha ni Rafael nakangiti bilang isa sa mga celebrity endorser. Isang bagay ang biglang nag-init sa loob ni Leah. Isang bagay na mas matindi pa sa galit, mas malalim pa sa sakit. Paghamon, doon, sa harap ng kanyang mga kaaway na nakangiti sa screen, sa harap ng kanilang kapangyarihan at kayabangan, isang apoy ang muling nagliyab sa kanyang puso na akala niya ay abo na. Hinawakan ni Tita Flor ang kanyang balikat. Ang nanay mo, minsan na siyang sumali sa ganyan. Mahinang bulong ng matanda na para bang nabasa ang kanyang iniisip.
Huwag mong hahayaang matalo ka sa laban na dapat ay sa inyo. Ang mga salitang yon, ang huling tulak na kailangan niya. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype sa search bar ang Lasa ng Bansa online registration. Lumabas ang isang form, pangalan, address, contact number, maikling description ng specialty dish. Huminga siya ng malalim. Pinuno niya ang bawat patlang. At pagkatapos, sa dulo ng pahina, may isang maliit na button. Submit entry. Tinitigan niya ito. Ito na. Isang desisyon na maaaring maging katapusan niya o isang bagong simula. Isang sugal na ang taya ay ang lahat ng natitira sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang nangisi ni Clarice at ang malamig na mga mata ni Rafael. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Pindot. Your application has been successfully submitted. Wala nang atrasan. Ang pagsali sa Lasa ng Bansa ay parang pag-akyat sa isang bundok na hindi mo nakikita ang tuktok. Ang unang hakbang, pagpasa sa qualifying round, kung saan kailangan niyang mag-submit ng isang original na recipe na may kasamang kwento. Dito, ang kwadernong balatmaro ng kanyang ina ay naging kanyang Biblia. Bawat gabi, pagkatapos ng munting gawain sa bahay, sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, inaaral niya ang bawat pahina, ang bawat salita, ang bawat mantsa ng mantika na tumagos sa papel ay parang isang kwento. Ngunit kailangan niya ng isang bagay na espesyal, isang bagay na hindi pa niya nagagawa, isang bagay na tunay na kanya, ngunit may basbas ng nakaraan. Habang maingat niyang nililipat ang mga pahina, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang huling 2 pahina ng kwaderno ay magkadikit. Hindi lang basta magkadikit dahil sa kalumaan. Tila sinadya itong pagdikitin, marahil gamit ang gawgaw o pandikit. Naging maingat siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napansin niya ito. Dinala niya ang kwaderno malapit sa kumukulong takure sa kusina. Dahan-dahan, pinaraan niya ang singaw sa gilid ng magkadikit na pahina. Paunti-unti. Maingat na maingat para hindi mapunit ang marupok ng papel. Ilang minuto ng matiyagang paghihintay, nagsimulang bumuka ang mga pahina. Nang tuluyan itong bumukas, isang sulat kamay na iba sa nakasanayan niya ang bumungad. Mas madiin, mas apurado, at ang recipe. Hindi ito pamilyar. Mas komplikado ang mga sangkap, mas detalyado ang mga hakbang. Isang putaheng tila pang kompetisyon. Ngunit ang mas nakaagaw ng kanyang pansin ay ang isang maliit na sulat sa ibabang bahagi ng pahina. Isang nota na isinulat gamit ang asul na ballpen na para bang isang huling minutong paalala sa sarili. Para sa pangarap ko, para sa Lasa ng Bansa, Grand Finals. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Lasa ng Bansa. Ang pangalan ng kompetisyon. Ang kanyang ina. Sumali siya noon. Ang sinabi ni Tita Flor ay totoo. Pero bakit hindi niya ito naikwento? At bakit kailangang itago ang resipeng ito na parang isang malaking sekreto? Muli niyang sinuri ang pahina. Ang mga mata niya ay gumapang sa bawat salita. Hinahanap ang kahit anong pahiwatig. At doon, sa pinakagilid ng papel, sa tapat ng listahan ng mga sangkap, may isa pang sulat. Halos hindi na mabasa dahil sa pagkupas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng bahagya para mas maaninag ito. Isang salita at isang pangalan. Katunggali, Restaurant ng mga Kastilyo. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa kanyang dibdib, kahit na payapa ang gabi. Kastilyo. Ang apelyido ni Clarice. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Lasa ng Bansa. Grand Finals. Katunggali. Restaurant ng mga Kastilyo. Ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya alam na mayroon pala ay biglang nagkalat sa kanyang harapan. Isang palaisipang nababalot ng amoy ng luma,
at naninilaw na papel at ng isang lihim na itinago sa loob ng napakaraming taon. Napatayo siya. Ang puso niya ay dumadagundong sa halo-halong emosyon, pagkagulat, pagkalito, at isang umuusbong na takot. Hawak-hawak ang pahina ng resipe na ngayon ay parang isang testamento, isang ebidensya. Lumabas siya ng kanyang silid. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. At iisa lang ang taong makakapagsabi nito sa kanya. Si Tita Flor. Natagpuan ni Leah si Tita Flor sa munting sala, tahimik na nagtutupi ng mga damit. Ang ilaw mula sa telebisyon ang tanging liwanag sa silid. Lumapit si Leah. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa isang prosesyon. Tita Flor! Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Inilatag niya ang kwaderno sa ibabaw ng tumpok ng mga damit, nakabukas sa pahinang katutuklas pa lang niya. Ano po ito? Napahinto si Tita Flor sa kanyang ginagawa. Kinuha niya ang kanyang salamin sa mata at sinuri ang pahina. Nang makita niya ang sulat kamay at ang mga salitang katunggali. Restaurant ng mga Kastilyo. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang buntong hiningang tila naglalaman ng bigat ng 2 dekada. Ibinaba niya ang kanyang salamin at tumingin kay Laya. Ang mga mata ay puno ng lungkot at isang bagay na parang pagsisisi. Umupo ka, Iha, sabi ng matanda. Panahon na siguro para malaman mo ang lahat. At nagsimula siyang magkwento. Ang boses ni Tita Flor ay dinala si Leah pabalik sa nakaraan. Sa isang panahong puno pa ng pangarap, ang kanyang inang si Eliana. Si Eliana, ayon kay Tita Flor, ay ang pinakamagaling na kusinera sa buong lugar nila. Ang kanyang mga luto ay hindi lang masarap, kundi may kwento, may puso. Ang pagsali sa lasa ng bansa ay ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap. Walang makapigil sa kanya niya noon. Pagpapatuloy ni Tita Flor, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lahat ng round, pinahangan niya ang mga hurado, hanggang sa umabot siya sa Grand Finals. 2 na lang silang natira, si Eliana, at ang isang baguhang restaurant na pag-aari ng isang ambisyosong mag-asawa, ang mga magulang ni Clarice, ang mga Kastilyo. Ang resipeng yan, sabi ni Tita Flor, itinuro ang pahina. Iyan dapat ang panlaban ng nanay mo sa finals. Yan ang kanyang secret weapon. 1 linggo siyang nagkulong para iperpekto yan. Ako lang ang pinatikim niya. Ngunit isang gabi bago ang finale, isang trahedya ang nangyari. Ninakaw ang kwaderno niya, sabi ni Tita Flor. Ang boses ay nag-iba. Naging puno ng galit na hindi pa rin kumukupas. Pinasok ang bahay ninyo habang natutulog kayo. Ang kwaderno lang ang kinuha, walang ibang ginalaw. Nawalan ng ebidensya si Eliana, nawalan siya ng lakas ng loob. Sinubukan niyang magreklamo sa mga organizer pero walang naniwala sa kanya. Salita, laban sa salita. Isang simpleng may bahay laban sa isang pamilyang nagsisimula ng umangat sa lipunan. Sa araw ng kompetisyon, sabi ni Tita Flor, at sa pagkakataong ito, isang luha na ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi na siya sumipot. Sinubukan kong pilitin, pero ayaw na niya. Sabi niya, Flor, ninakaw na nila ang kaluluwa ng pagkatao ko. Ano pa ang ilalaban ko? Kinagabihan, napanood nila sa TV ang pagkapanalo ng restaurant ng mga Kastilyo. Ang inihain nilang putahe sa finals. Isang bersyon ng sikretong recipe ni Eliana. Hindi eksaktong kapareho, pero ang konsepto, ang puso ng recipe, ay naroon. Iyon ang naging simula ng kanilang imperyo. Pagkatapos noon, hindi na muling nagluto si Eliana. Itinago niya ang natitirang mga pahina ng kanyang lumang kwaderno. Idinikit ang kopya ng ninakaw na recipe na naisulat niya sa ibang papel at ibinaon ang pangarap kasama ng sakit. Natahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog
Mula sa telebisyon ang maririnig. Si Laya ay hindi makagalaw. Ang kwento ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Ang lahat ng kanyang mga tanong ay nasagot na. Ang biglaang pagtigil ng kanyang ina sa pagluluto. Ang lungkot na palagi niyang nakikita sa mga mata nito. Ngayon, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti kay Rafael o sa pagpapatumba kay Clarice. Ito ay naging laban para sa isang ninakaw na pangarap. Isang laban para sa katarungan. Tumayo si Leah. Kinuha niya ang kwaderno. Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ina na nakasulat sa pabalat. Ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay mas lalo pang lumaki. Pumasok si Daniel sa sala, galing sa labas para bumili ng pandesal. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Laya, ang luhang hindi pa natutuyo sa mga mata ni Tita Flor, at ang kwaderno sa mga kamay ni Leah. Anong nangyari, Laya? Nag-aalalang tanong niya. Tumingin si Leah sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyong ngayon lang niya nakita. Isang banal na galit. Hindi lang ito para sa akin, Daniel, sabi ni Laya. Ang boses ay kimatatag at puno ng kapangyarihan. Para ito sa nanay ko. Babawiin ko ang ninakaw sa kanya. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na, parang isang panaginip. Gamit ang isang simpleng recipe mula sa kwaderno, nakapasa si Laya sa qualifying round. Ang kwento tungkol sa pamanang lasa mula sa kanyang ina ay nakaantig sa puso ng mga hurado. Sunod-sunod, nalampasan niya ang bawat elimination round. Ang bawat putaheng inihahain niya ay hindi lang masarap. Mayroon itong kaluluwa, mayroong kwento. Isang bagay na hindi kayang gayahin ng mga kalaban niyang technical na magagaling, ngunit walang puso. Nakarating siya sa semifinals. 4 na lang silang natitira. Ang balita tungkol sa single mom na may-ari ng karinderya na gumugulat sa kompetisyon ay nagsimula ng kumalat sa social media. Sa araw ng semifinals, ang tensyon sa studio ay halos mahahawakan mo. Ang tema, nostalgia. Kailangan nilang magluto ng isang putahe na magpapaalala sa mga hurado ng kanilang kabataan. Habang ang ibang mga kalahok ay gumamit ng mga modernong teknika, si Leah ay naging simple. Niluto niya ang pocherong manok na may saba, isang paborito ng kanyang ina, isang putaheng laging nakahain tuwing kaarawan niya noong bata pa siya. Ang aroma na kumalat mula sa kanyang station ay pamilyar at nakakagutom. Habang nagluluto, naramdaman ni Laya ang mga mata ni Clarice at Rafael mula sa VIP section ng audience. Hindi niya sila pinansin. Ang buong atensyon niya ay nasa kaldero, sa bawat sangkap na kanyang inihahalo. Nang matikman ng mga hurado ang kanyang luto, isang matandang hurado, isang respetadong food critic na nagngangalang Mr. Benitez, ang napahinto. Tinitigan niya si Leah ng matagal. "This taste!" Sabi niya, ipinikit ang kanyang mga mata. "It's been a long time. It reminds me of a brilliant home cook from decades ago. She had so much promise." Hindi niya binanggit ang pangalan, pero alam ni Leah kung sino ang tinutukoy niya. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Si Laya ang unang tinawag para pumasok sa Grand Finals. Pagkatapos ng anunsyo, habang naglalakad si Leah sa backstage corridor para kunin ang kanyang mga gamit, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Rafael. Ang mukha nito ay hindi na kasing kampante tulad ng dati. May bahid ng inis at takot. "What do you think you're doing, Laya?" Mahinang sabi niya, tinitiyak na walang ibang makakarinig. "Stop this nonsense." "Bakit, Rafael? Natatakot ka?" Kalmadong sagot ni Leah. "Don't be ridiculous," sabi niya. "Iniisip ko lang ang kapakanan ng anak natin. Pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya mo siya." Sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Leah ang kirot, tanging awa. "Dati, Rafael,
Asawa mo lang ako. Kaya mong saktan. Kaya mong tapak-tapakan. Sabi ni Leah, ang bawat salita ay mabigat at totoo. Ngayon, nanay ako. Magkaiba yon. Hindi mo na ako kayang takutin. Tinalikuran na niya si Rafael. Ngunit bago pa siya makalayo, isa pang boses ang narinig niya. Isang boses na matamis, ngunit puno ng kamandag. Si Clarice. Lumapit ito at formal na kumapit sa braso ni Rafael na para bang ipinapakita kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Tiningnan niya si Leah mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pangmamaliit. Congratulations, sabi niya. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Enjoy your small victory, Leah. Dahil hanggang dyan ka na lang. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang simpleng kompetisyon. Isa itong digmaan. At sa Grand Finals, alam ni Leah na gagawin ni Clarice ang lahat para siguraduhing hindi na muling masisilayan ng pangalan ng kanyang ina, ang liwanag. Ang araw ng Grand Finals ay sumapit. Ang hangin sa loob ng studio ay mabigat sa tensyon, anticipation, at amoy ng iba't ibang pampalasa. Dalawa na lang sila. Si Laya, ang underdog na pambato ng masa, at si Chef Anton, isang batang chef na suportado ng Castillo Group of Restaurants. Ngunit alam ng lahat, lalo na ni Laya, na ang tunay niyang kalaban ay hindi ang chef sa kanyang tapat, kundi ang babaeng nakaupo sa front row, si Clarice. Ang tema para sa huling laban, diwa ng pamilya. Ang hamon, magluto ng isang putahe na sumasalamin sa kasaysayan at pamanang lasa ng kanilang pamilya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Ito na. Ito ang pagkakataon niya. Ang inihandang putahe ni Chef Anton ay ang pinakasikat at pinakamahal na ulam sa kanilang mga restaurant. Ang Castillo's Imperial Asado, isang recipe na sinasabi nilang pamana mula sa kanilang mga lolo't lola. Ang totoong pamana mula sa ina ni Laya. Sa kabilang banda, sa station ni Laya, ang mga sangkap ay simple ngunit sariwa. Walang mga imported na pampalasa, walang mga mamahaling kasangkapan, tanging mga bagay na mahahanap sa isang karaniwang palengke. At sa gitna ng kanyang mesa, ang lumang kwadernong balatmaron, nakabukas sa pahinang itinago ng kanyang ina. Ang ating mga grand finalists ay mayroon lamang 2 oras. Anunsyo ng host, ang inyong oras ay nagsisimula na. Nagsimula ang laban. Si Chef Anton, kasama ang 2 assistant, ay gumalaw na parang isang well-oiled machine. Bawat hiwa ay perpekto, bawat proseso ay kalkulado. Si Clarice, mula sa kinauupuan, ay nanonood ng may kumpiyansa. Sa kabilang dako, si Laya ay mag-isa. Kalmado, metodikal. Ang kanyang mga galaw ay hindi kasing bilis ng sa kabila, ngunit bawat isa ay may layunin, may pagmamahal. Habang isinasalang niya ang karne sa kawali, ang isip niya ay lumilipad. Hindi niya iniisip ang premyo, ang kasikatan, o ang paghihiganti. Ang iniisip niya ay ang kanyang ina. Napapikit siya sandali. Sa gitna ng ingay ng studio, ng sigawan ng audience, at ng utos ng floor director, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ina, nakangiti sa kanya mula sa lumang kusina nila. Ang amoy ng niluluto nito ay tila humahalo sa hangin ng studio. Galingan mo, anak. Tila bulong ng hangin. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Habang papalapit ang pagtatapos ng oras, nagsimulang kumalat ang aroma mula sa 2 istasyon. Ang amoy mula sa luto ni Chef Anton ay formal at elegante. Ang amoy mula sa luto ni Leah ay amoy ng tahanan. Amoy ng isang linggo ng hapon kasama ang pamilya. May isang huling hakbang si Leah. Kumuha siya ng isang maliit na sangkap mula sa isang nakatagong lalagyan. Isang bagay na wala sa recipe ni Chef Anton. Isang bagay na tanging
Ang kanyang ina lang ang nakakaalam. Ang sikretong sangkap na nagbibigay buhay sa buong putahe. 5 segundo, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang oras. Natapos ang labanan. Pagod ngunit nasisiyahan, inilipat ni Leah ang kanyang obra sa isang simpleng puting plato. Sa kabilang station, ang gawa ni Chef Anton ay inilagay sa isang mamahaling platong may gintong dekorasyon, 2 putahe. Halos magkamukha sa unang tingin. Isang bersyon na perpekto at makintab at isang bersyon na simple at totoo. Inilapag ang mga ito sa harap ng lamesa ng mga hurado. Si Mr. Benitez, ang matandang kritiko, ay tinitigan ng 2 plato. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot at pag-asa na para bang may hinihintay siyang mangyari. Kinuha ng host ang mikropono. Ngayon, mga kababayan, pakinggan natin ang kwento sa likod ng mga pagkaing ito mula sa ating mga grand finalists. Unang tumayo si Chef Anton. Sa tulong ng isang inihandang script na malamang ay galing kay Clarice, nagsalita siya ng may kumpiyansa. Ang Castillo's Imperial Asado ay higit pa sa isang pagkain. Nagsimula siya. Ito ay isang simbolo ng aming pamilya, isang recipe na ipinamana sa amin ng aming mga ninuno, pinagyaman sa bawat henerasyon. Ang bawat sangkap ay kumakatawan sa aming mga pinagdaanan at ang lasa nito ay ang lasa ng tagumpay na aming pinaghirapan. Magalang na pumalakpak ang mga tao. Si Clarice ay ngumingiti, puno ng pagmamalaki. Si Rafael naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Pagkatapos, si Laya na. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang dalang kodigo. Ang tanging hawak niya ay ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga hurado, sa audience, at sa kamera. Ang pangalan po ng niluto ko ay asado ni Eliana. Nagsimula siya, ang boses niya ay malinaw at matatag. Hindi niya binanggit ang kwento ng kanyang pamilya. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa ibang pamilya. 20 taon na po ang nakakaraan. Pagpapatuloy niya, sa mismong kompetisyon na ito, may isang simpleng may bahay na nangangarap. Ang tanging puhunan niya ay ang kanyang talento at ang isang kwadernong puno ng mga recipe na isinulat niya mula sa puso. Sa audience, nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ang nangiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho. Nakarating po siya sa Grand Finals. Ang kanyang panlaban, isang espesyal na asado na nilikha niya, isang sikretong hindi niya pa nailalabas kahit kailan. Ngunit isang gabi bago ang finale, ang kanyang kwaderno ay ninakaw. Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong studio. Dahil sa sobrang sakit at kawalan ng ebidensya, hindi na po siya sumipot sa laban. At ang kanyang kalaban, ang siyang nanalo. Ginamit nila ang isang bersyon ng kanyang recipe para itayo ang kanilang tanyag na restaurant. Tumingin si Leah ng diretso kay Clarice. Ang putahing inihain po ng katunggali ko ngayon ay masarap. Perpekto, pero kulang. Dahil ang kinopya nila ay ang mga salita sa papel, pero hindi ang kaluluwa ng lumikha nito. Itinuro ni Leah ang kanyang sariling plato. Ang sikreto po ng asado ni Eliana ay wala sa karne o sa mga mamahaling pampalasa. Ito po ay nasa isang maliit na sangkap. Tumingin siya sa mga hurado. Ang katas po ng pinya, isang bagay na natutunan ng nanay ko sa kanyang ina, na nagbibigay ng kakaibang tamis-asim na kumukontra sa linamnam ng taba. Isang signature na hindi nila alam dahil hindi ito nakasulat sa kwadernong ninakaw nila. Sa mga sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Biglang tumayo si Mr. Benitez, ang matandang hurado. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Totoo ang sinasabi niya, deklara ni Mr. Benitez sa kanyang mikropono.
Ang boses ay umalingaw sa buong studio. Ako ang host ng Lasa ng Bansa noong taong iyon. Naaalala ko ang kaso ng isang finalist na hindi sumipot. Naaalala ko ang pangalang Eliana. At naaalala ko na ang nanalo noon ay ang nagsisimula pa lang na restoran ng mga Kastilyo. Parang bombang sumabog ang revelasyon. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Clarice ay namutla na parang isang papel. Si Rafael ay napayuko, hindi makatingin kahit kanino. "Tikman ninyo," sabi ni Lia sa mga hurado. Ang boses ay halos pabulong na. Unang tinikman ng mga hurado ang luto ni Chef Anton. Masarap, malinis. Ngunit tulad ng sinabi ni Lia, may kulang. Pagkatapos, tinikman nila ang luto ni Laya. Sa unang subo, isang pagsabog ng lasa. Ang alat, ang tamis, ang linamnam. At ang kakaibang sipa ng asim mula sa pinya na nagbalanse sa lahat. Ito ang orihinal. Ito ang totoo. Hindi na kailangan ng anunsyo. Malinaw na kung sino ang nanalo. Si Clarice, sa gitna ng kahihiyan, ay mabilis na tumayo at nag-walkout. Itinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daan. Ang mga kamera ay sumunod sa kanya. Ang kanyang imperyo ay nagsimulang gumuho sa isang iglap. Nanatili si Rafael, nakaupo, na parang isang estatwang gawa sa asin. Talo, wasak. Sa entablado, inanunsyo ng host ang pangalan ni Lia bilang grand champion. Umulan ng confetti, nagpalakpakan ng mga tao. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Laya, hindi makagalaw. Mula sa audience, nakita niya si Daniel at si Tita Flor, magkayakap na umiiyak sa tuwa. At habang nakatingin siya sa kamera, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng katarungan, luha ng kalayaan, para sa kanya. At para kay Eliana, lumipas ang 3 taon. Ang dating Laya's Kitchen, sa harap ng bahay ni Tita Flor, ay isa na ngayong alaala. Sa lugar nito, isang magandang 2-story building ang nakatayo. Sa ibabaw ng arko sa pasukan, isang pangalan ang nakaukit sa kahoy, Eliana's. Hindi ito isang fine dining restaurant. Isa itong community restaurant at training center. Sa umaga, isa itong karinderya na naghahain ng masasarap at masusustansyang pagkain sa abot kayang halaga. Sa hapon, nagiging isa itong training center kung saan Silya, kasama si Daniel, ay nagtuturo sa mga single mother at mga babaeng nangangailangan ng pangalawang pagkakataon kung paano magluto at magsimula ng sarili nilang maliit na negosyo. Ang kwadernong balatmaro ng kanyang ina ay hindi na isang sikreto, kundi isang aklat na bukas para sa lahat ng gustong matuto. Ang iskandalo sa lasa ng bansa ay nagresulta sa pagbagsak ng Castillo Group. Hinarap nila ang maraming kaso at tuluyang nawala sa industriya. Si Clarice ay umalis ng bansa. Dala ang kahihiyan. Si Rafael naman ay nawalan ng lahat. Kontrata, pera at respeto. Isang hapon, isang sulat ang dumating para kay Laya. Galing kay Rafael. Hindi ito humihingi ng pangalawang pagkakataon. Ito ay isang simpleng liham ng paghingi ng tawad. Inamin niya ang kanyang karuwagan, ang kanyang pagkasilaw sa pera, at ang kanyang pagsisisi. Sa dulo ng sulat mayroon lamang isang pakiusap. Kung maaari, gusto niyang makita at makilala ang kanilang anak, si Raf. Nag-isip si Lia ng matagal. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang peklat ay naroon pa rin. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro, alam niya ang tamang gawin. Pumayag siya. Hindi para kay Rafael, kundi para sa kanyang anak na may karapatang makilala ang kanyang ama. Isang hapon, habang abala si Lia sa pagtuturo sa isang bagong batch ng mga estudyante, isang maliit na kamay ang humila sa kanyang apron. "Mommy, look!"
Ang kanyang anak na si Ruff, na ngayon ay halos 4 na taong gulang na, ay may hawak na isang maliit na cupcake na siya mismo ang nag-decorate. Mayroon itong makapal na pink frosting at maraming sprinkles. "I made it with Tito Daniel," masayang sabi ng bata. Sa kabilang dulo ng kusina, nakita ni Laya si Daniel, nakasandal sa counter, nakangiti, habang pinagmamasdan silang mag-ina. Ang dating bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan na ngayon ng kapayapaan at pagmamahal. Natapos na niya ang kanyang sariling healing journey. Lumapit si Daniel. Hinaplos niya ang buhok ni Lia. "Ang galing ng chef ko," bulong niya. Nilingon ni Laya si Daniel. Ngayon, sa kanyang mga mata, hindi na niya nakita ang takot o pagdududa. Nakita niya ang isang pagmamahal na pinatibay ng mga pagsubok, isang pagmamahal na lumago mula sa simpleng kabaitan hanggang sa pagiging isang matatag na pundasyon. Hinimok ni Daniel na kumuha siya ng isang subo mula sa cupcake na ginawa ni Ruff. Kinagat niya. Ang tamis ng cupcake, ang tamis ng pagmamahal ng kanyang anak, at ang tamis ng buhay na kanyang pinaghirapan. "Wow, Mommy! Ang sarap! The best ka po!" Sigaw ng kanyang anak. Niyakap ni Lia ang kanyang anak ng mahigpit at pagkatapos ay sumandal sa balikat ni Daniel. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. Ang buhay ay hindi naging perpekto, ngunit natutunan niyang ang pinakamahusay na recipe para sa isang masarap na buhay ay hindi nakasalalay sa mga mamahaling sangkap o sa isang komplikadong teknik. Ito ay nasa puso, sa tapang na lumaban, sa kakayahang magpatawad, at sa pagmamahal na iyong ibinabahagi. At iyon ang lasa ng kanyang bagong simula.